Yo, what's up guys? Nandito po kami ngayon sa dagat. Ayan o. Ikakandak po namin dito ang aming video na Republic Act 8550 o mas kilala bilang The Philippine Fishery Code of 1998. Yo, pero bago namin i-start ang topic na to, panoorin nyo muna ang videong to. Bakit may mga pulis dito? Hinihuli daw kasi yung mga mangingisdang iligal na nangingisda dito sa atin. Paano naging iligal ang pangingisda nila? Samantalang malawak naman ang karagatan na ito upang makapaghanap buhay sila. Ayon sa narinig ko, nilabag daw nila ang batas na nagsasabing nangingisda sila ng walang lisensya o pahintulot mula sa kagawaran o lokal na pamahalaan. Ganun ba? Kawawa naman sila. Imbis na makapaghanap buhay sila ng marangal, ay nahuli pa sila dahil illegal ito. Ano nga ba ang Republic Act number 8550 o mas kilala sa Philippine Fishery Code of 1998? Ito ay isang batas tungkol sa mga mangingisda at tungkol sa mga aquatic ng Pilipinas. Ito ay isang pangangalaga sa ating yamang tubig. Dagat oh! Dagat! Wow! Batas na ito ay layunin din protektahan ang pagkain, protektahan ang kapaligiran at itaguyod ang karapatan ng mga maliliit na mangingisda. Ano nga ba ang pagkakaiba ng RA 8550 at ang RA 10654? Ang RA 8550 o ang Philippine Fishery Code of 1998 ay isang batas na naglalayong pamahalaan ang protektahan ng yamang dagat ng Pilipinas. Binibigyan din ito ang tamang pangangalaga sa kalikasan, karapatan ng maliliit na mga isda at responsableng paggamit sa yamang tubig. Sa mga kabilang banda, ang RA 65 na naka-amyenda ng 8550 ay layunin nito na mas paigtingin ang laban kontra illegal, unreported at unregulated fishing o natawag na IUU. Yo, what's up boy? Dito tayo ngayon sa Section 86 ng Republic Act 8550. Dito sa Section 86 is unauthorized fishing. Bawal tayong mangisda dito nang walang license, lease o permit. Kasi pwede kang makasuhan ng pangingisda kapag wala kang license, lease o permit. Kasi mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno na mangisda tayo ng walang license, lease o permit. Yun lang guys. Yo guys, dito naman po tayo sa Section 87. Pangingisda ng mga dayuhan sa tubig ng Pilipinas. Para po sa inyong kaalaman, ang mga dayuhan, bawal po silang mangisda sa tubig ng Pilipinas o bawal idawong ang mga kanilang mga sasakyang pangtao, mga barko, ganyan, sa tubig ng Pilipinas. Lang po guys. Hello guys! Yo, doon naman po tayo sa Section 88. Illegal na pangingisda gamit ang mga pampasabog na ginagamit sa pangingisda. Yun po ang mahigpit nating ipinagbabawal, gaya ng paggamit ng lason, dinamita sa ating pangingisda. Kasi po, kaya pinagbabawal yon, yung mga maliliit na isda ay nadadamay. Pati po sila, kapag gumamit ka ng dinamita, ay namamatay. Yung pong maliit ay pwede pang lumaki pa sa dagat.
At yung mga malalaki naman, kapag hindi ka gumagamit ng mga dinamita or pampalason na gawain sa pangisda, is malalaki lang yung pwede mong makuha. At yung mga maliliit ay lalaki pa sa dagat. Kung gagamit ka naman po ng mga dinamita or pampalason ng mga bagay sa pangisda, ay madadamay po yung maliit. Sayang naman po yung maliit kasi hindi naman yun nabibenta or nakakain o napapakinabangan pa ng iba. Yun lang po. At yun guys, dito naman po tayo sa section 89. Tapos na po tayo sa section 88. Kung sa section 88 po ay ipinagbabawal na paggamit ng dinamita or pampasabog na pangingisda, dito na po sa section 89 ay paggamit ng mapinong lambat. Kasi po, kapag gumamit ka ng mapinong lambat, ay makukuha din yung mga maliliit na isda. Kasi kapag mapino yung lambat mo, yung lahat ng isda na pwedeng makuha dun sa lambat ay makuha. Yung mga maliliit, makuha din. Hindi po sila makakalabas dun sa lambat. Kung malaki po yung lambat, tapos malaki yung butas, ay makakawala po yung mga maliliit. At mga malalaki lang po yung pwede mong makuha. Kaya maigpit po na ipinagbabawal ang paggamit ng mapipinong lambat sa pangingisda. Yo, tapos na po tayo sa 89. Dito na po tayo sa section 90. The using of active gear in municipal water and bays. Yon, the illegal fishing using active gear and municipal water bays and fishery management areas. Yo, doon naman sa section 91 is ipinagbabawal na pagluluwas ng mga corals o pagkukuha. Kasi yung mga corals is lamang dagat. Para kapag kinuha mo kasi yon at nilahat mo, is mauubos yun. Tapos masira ang ating dagat. Yamang dagat. Yo, dito naman tayo sa section 93. Ipinagbabawal ang paggamit ng super light. Kasi po ang super light, pwede kang makadisgrasya dyan. For example, nangingisda ka, tapos may mga dumadaan na barko or dumadaan na bangka. Tapos kapag inilawan mo yon ng super light, is mas silaw sila. Pwede kang mag-cause ng banggaan or accident kapag ginawa mo yon. Kaya ipinagbabawal po ang paggamit ng super light sa pangingisda. Yo, dito naman po tayo sa section 94. Pagbabago o pagsira sa mga bakawan, lalo na sa mga fish pond. Kasi po, ang bakawan ay pino-project ng gobyerno para itanim ito sa mga tabi ng mga fish pond. Ang bakawan po, sa kalaman ninyo, para sa kalaman ninyo, ang bakawan ay nabubuhay ito kahit nasa tubig. At sila po ay lumalaki ng higit pa sa inaasahan nyo. Kasi ang bakawan ay malaking tulong para sa ilog or dagat. Kasi dito, pinoprotektahan nyo yung mga fish pond. Kasi nasa tabi po sila, kasi yung fish pond ay may nakaharang lang na lupa na parang ganyan. Yan. Tapos po, kapag pinutol mo yun, kapag nag-high tide, lumaki yung tubig, ay walang bakawan na nakaharang sa fish pond, pwede pong masira yung fish pond at pwedeng makaperwisyo sa may-ari ng fish pond at masira po ang kanilang ani. Yo, dito naman po tayo sa section 95. Ang section 95 po ay ipinagbabawal na pangingisda ng sobra-sobra o pinagbabawal ang sobra-sobrang pangingisda. Kasi po ang pangingisda ng sobra-sobra ay hindi rin maganda. Kaya lalo na kapag, for example, wala ng tao sa dagat, tapos nangingisda ka pa, o paano kung may mangyaring masama sa'yo tapos walang makakita, edi ikaw rin yung mapapahamak. Kaya bawal din pong mangisda ng sobra-sobra. Yun lang po. Ayon sa Republic Act 8550 as amended by ako mahiligay. So, Section 97, Republic Act
850 as amended by 10654 ang pangingisda o pagkuha ng mga bihirang nanganganib o nasa peligro na pagkawala ng species na nakalista sa CITES. Ayon sa pag-utos ng kagawaran, ito ay labag sa batas. Ang maaaring parusa sa paglabag ng batas ay ang pagkulong ng 12 hanggang 20 taon. 20 years. 20 years. Kaya mo na Regulation temporal. Kaya mo na makita na ang batas niya. Yeah. Ang parusa sa paglabag ng batas na ito ay ang pagkulong mula 12 hanggang 20 na taon at maaaring magmulta rin ng 120,000 pesos. Ito ang mga kahalagaan ng RA 8550 as amended by 10654. Una, sustainable fisheries management. Pangalawa, protection ng marine sa biodiversity. Pangatlo, pinalakas na legal na balangkas. Pangapat, community empowerment. Panglima, pagsunod sa international standard. Wow! Mini falls! So yun guys, napakainit. Nasa mini falls kami kasama tong dalawang gunggong na to. Yun guys, ang layunin ng RA 8550 o ang Philippine Fishery Code of 1998. Una, upang mapangalagaan ng pamahalaan at paunlarin ang mga yamang dagat ng Pilipinas para sa mga pangkasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Pangalawa naman, upang isulong ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng sapat na pananatiling produksyon ng isda at iba pang yamang tubig. At ang isa naman, upang malabanan ang mga iligal na pangingisda sa Pilipinas, ang mga gumagamit ng marahas para makakuha ng mga isda nila. Yo guys, dito na po pala magtatapos ang aming mini vlog. Ako nga pala si Kenneth Defredo Sunga from Our Lady of Fatima University at ito ang aking mga ka-group. Yun lang po, dito na po magtatapos ang aming vlog. Thank you. Patay ang isang lalaki sa Cotabato matapos mapagkamalang unggoy.